Namatay ako sa taon kung kailan pinakamamahal ako ng aking asawa. Sa yaman na 10-10 milyon, iniwan niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan upang samahan akong masunog sa naglalagablab na apoy. Sa huling sandali, hawak niya ang aking kamay, humahagulgol sa iyak. Sobrang tagal kitang hinintay sa buhay na ito, sa susunod na buhay, siguraduhin mong mas maaga mo akong hahanapin. Pagmulat ko ng mata, bumalik ako sa 5 taon na nakalipas, ang panahon kung kailan sukdulan ang pagkamuhi ko sa kanya. Dali-dali akong nagpunta sa kanyang kumpanya. Nang makita ko ang mukha na matagal ko nang hindi nakikita, pabulong kong sinabi, "Liuruyan, patawarin mo ako." Isang kislap ng sorpresa ang dumaan sa kanyang mukha, na agad na palitan ng kalungkutan at sinabing, "Sige na, sabihin mo na. Paano mo na naman ako pahihirapan ngayon?" Noong nangyari ang huling pagsabog na iyon, naaalala kong hindi nakalabas si Liuruyan. Siya, na laging malinis at maayos, ay lumuhod sa tabi ko. "Zuning, huwag kang matakot. Sasama ako sa'yo." Noong taong iyon, siya ay 28 taong gulang, at sinamahan niya akong mamatay sa apoy. Isang gabi ng tag-araw, ang papalubog na araw sa labas ng bintana ay tila niebe. Ang maalinsangang hangin ay pumasok sa silid. Nagising ako mula sa isang panaginip at naupo sa kama, tulala. Ang alarm clock sa sulok ay tumitiktak. Ang kalendaryo ay tahimik na nakalatag sa mesa. Tiningnan ko ang bagong-bagong singsing sa aking palasingsingan at ipinikit ang aking mga mata. Hindi ko akalaing bumalik ako sa 5 taon na nakalipas. Bago iyon, ang naglalagablab na apoy at ang malambot na dampi ng kamay ay napakatotoo. Ito ba ay panaginip o katotohanan? Kinurot ko ang aking sarili, isang mapurol na sakit ang naramdaman ko mula sa aking hita. Ang tunog ng busina sa labas ng bintana ang gumising sa aking magulong isipan. Pagkatapos ng pagkabigla, isang walang katapusang sakit sa puso at kapaitan ang sumunod. Isang hindi pagkakaunawaan na sinadyang gawin ng iba ang nagparamdam sa akin ng galit kay Liuruyan sa loob ng maraming taon. Sa panahong ito, ginamit ng kanyang mga katunggali ang lahat ng paraan upang idiin siya na halos hindi na siya makahinga. Sa bahay, naging malamig din ang pakikitungo ko sa kanya. Maagang namatay ang mga magulang ni Liuruyan at wala siyang gaanong kamag-anak. Naiiwan siyang mag-isa sa isang kumpanyang iniwan ng kanyang mga magulang sa halos kalahati ng kanyang buhay. Nang maglaon, naayos ang hindi pagkakaunawaan, nagkaroon kami ng kalahating taon ng kaligayahan. Nagkaroon pa kami ng isang anak. Labis na pinahalagahan ni Liuruyan ang batang ito. Siya, na laging inuuna ang kanyang karera, ay kumuha ng leave sa bahay upang magpahinga nang siya ay nabuntis. Ngunit sa kasamaang palad, nakunan siya. Sa sandaling ito, pumasok si Kasambahay Liu at sinabing, "Ginoo, naihatid na po ang mga bulaklak. Aalis na po ba kayo?" Tinanong ako ni Kasambahay Liu kung ano, ang isip ko ay nasa gulo pa rin. "Mga bulaklak? Hindi po ba? Kayo pupunta kay Binibining Song. Song Han." Nang bigla kong marinig ang pangalang iyon, natigilan ako. Isang sinulid ang biglang lumitaw sa aking magulong isipan. Ito pala ang araw na iyon. Si Song Han ay aking kababata at isang napakagaling na aktres. Sa kasamaang palad, dahil sa isang aksidente, nagkaroon siya ng malubhang paso sa buong katawan at kailangang manatili sa ospital ng matagal. Sa nakaraang buhay, sa araw na ito, nagdala ako ng isang pumpo ng bulaklak sa ospital upang samahan si Song Han sa kanyang kaarawan. Paglabas ko sa ospital, nakita ko si Liuruyan na nakaupo sa kotse, na may napakalungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit ayaw kong magpaliwanag, ni ayaw ko siyang makita. Nakita ko ni Liuruyan, mabilis na binuksan ang pinto ng kotse at hinabol ako. "Zuning, kaarawan ko ngayon." Ang kanyang boses ay may bahid ng pananabik. Huminto ako at malamig siyang tiningnan. "O, ano ngayon?" Tinitigan ako ni Liuruyan, walang imik. Sinabi ko, "Kaarawan din ni Song Han ngayon. Upang makasal sa akin, gumamit ka ng maruming paraan, sinira mo ang kanyang mukha, at winasak ang kanyang kinabukasan. Paano mo pa ako aasahang pakitunguhan ka ng maayos?" Bumuka ang bibig ni Liuruyan, walang saysay na sinabing, "Aksidente lang iyon." Narinig iyon, umisi ako ng malamig. Kung hindi mo siya inimbita noong araw na iyon, hindi sana siya nakaratay sa ospital ngayon. Paano mo ako mapapaniwala na aksidente iyon?
Nanahimik si Liu Ruyan. Sa huli, sinabi niya sa akin, patawad. Mula sa araw na iyon, ang relasyon namin ni Liu Ruyan ay lumala ng husto. Nagsimula ang isang mahaba at masakit na Cold War. Nalaman ko na lang kalaunan, ang aksidenteng iyon na inakala, kahit ni Liu Ruyan ay aksidente, ay isang pakana lamang ng ilang tao upang paghiwalain kami. Sa sandaling ito, ang pagbabalik ni Kasambahay Liu ang pumutol sa aking pag-iisip. Ginoo, nailagay ko na po ang mga gamit sa sasakyan. Kung hindi pa po kayo aalis, magkakaroon na ng traffic. Bumalik ako sa aking sarili at medyo nagmamadaling isinuot ang aking Amerikana at sumakay sa kotse. Dahil bigla kong napagtanto na ito ay 5 taon na ang nakalipas. May panahon pa para sa lahat. Nagmaneho ang driver at pumasok sa daloy ng trapiko. Traffic na po ang daan papuntang ospital. Gusto niyo po bang tawagan si Binibining Song para maghintay siya? Tumingin ako sa labas ng bintana sa mga nagpapalit-palit na ilaw trapiko, at binago ang aking isip, hindi tayo pupunta sa ospital. Pumunta tayo sa kumpanya. Sa totoo lang, wala akong gaanong ideya tungkol sa kumpanya ni Liu Ruyan. Noong bata pa ako, dahil sa galit ko sa kanya, hindi ako kailanman pumunta. Nang mahalin ko na siya, nakaharap naman siya sa mga kaaway, at dahil sa mga panganib sa paligid niya, hindi ako naglakas loob na hanapin siya. Dahil dito, sa sandaling ito, habang nakatayo ako sa ilalim ng matataas na gusali ng opisina, medyo nalilito ako. Alin kaya ang kanyang gusali ng opisina? Ang mga dumadaang tao ay mausisang. Tumitingin, may hawak na malaking pumpo ng bulaklak, nakadamit ng pino, na parang isang taong magtatapat. Hindi ako mapakali at kinuha ang aking telepono, hinanap ang numero ni Liu Ruyan. 3 salita, buong pangalan niya, ni hindi man lang nakalista bilang emergency contact. Pinindot ko ang call button, inaasahan kong maghihintay ako ng matagal, ngunit pagkatapos lamang ng 2 ring, kuya, nasaan ka? Ang tuwa sa puso ko ay biglang nanlamig. Naalala kong mayroon pa nga palang isang tulad niya. Ikaw pala, ang tono ko ay hindi naging masigla. Malambing ang boses ni Song Han. Matagal na kitang hinihintay. Hindi ba't nag-usap tayo na sasamahan mo ako sa kaarawan ko? Nang maalala ko ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay, unti-unting humigpit ang kamao ko hanggang sa mamuti ang mga buko ng aking daliri. Song Han, magkaibigan tayo mula pagkabata, hindi ba? Naramdaman ni Song Han na may mali sa akin at itinama niya ako. Kuya, pamilya tayo. Pamilya. Inulit ko ang salitang iyon at bigla akong nagtanong, wala ka bang ibang sasabihin sa akin? Matagal siyang nanahimik at saka bumuntong hininga. Patawad, hindi ko dapat itinago sa iyo na kumain ako ng cake ng patago. Tingnan mo. Bakit ang mga taong inaalagaan ay kayang-kayang manloko, humiling, at magbiro ng walang pakundangan, habang si Liu Ruyan ay kailangang laging nasa likod at tiisin ang lahat? Nanlamig ang buo kong katawan ni hindi na ako makangiti. May gagawin pa ako ngayon kaya hindi na ako pupunta. Maligayang kaarawan sa'yo. Pagkababa ng telepono, huminga ako ng malalim. Ang bigat sa dibdib ko. Naalala ko ang tawag sa akin ni Song Han bago ako dinukot. Tinanong niya kung nasaan ako. Napaisip ako ng malalim. Siya ang pinakatinawalaan kong tao, pero paano kung sa simula pa lang, ang pagsabog na iyon ay gawa ng isang kakilala? Pag-angat ko ng tingin, nakita ko si Liu Ruyan na nakatayo sa may pinto. Ang gilid ng kanyang mukha ay nasa anino, hindi ko makita ang kanyang ekspresyon. Nag-alinlangan ako ng matagal bago nagtanong, narinig mo lahat? Tara na, ang kanyang tono ay may katahimikan matapos pilit na pigilin ang emosyon. Nasa baba na ang sasakyan. Bumuka ang bibig ko, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang mga mangyayari sa hinaharap. Baka isipin niyang nababaliw na ako. Sumunod ako sa kanyang paglabas at bumuhos ang pagsisisi sa akin. Liu Ruyan. Bahagya lang siyang bumagal sa paglakad, ngunit hindi siya lumingon. Si Song Han ang tumawag kanina, mabilis kong sinabi. Totoong nangako ako kahapon na sasamahan ko siya sa kaarawan niya, pero iba na ako ngayon. Galing ako sa hinaharap, biglang huminto si Liu Ruyan at humarap sa akin, ang maganda niyang mga mata ay napuno ng lamig. Tama na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata para pakalmahin ang sarili. Masarap ang pagkain kanina. At masaya ako na sinamahan mo ako sa kaarawan ko.
Tinitigan ko siya ng mariin, nakita ko ang sakit na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Maputla ang mga labi ni Liu Ruyan, at bawat salita ay tila binitiwan ng isang taong nanginginig sa sobrang sakit. Kaya sa huli, pupuntahan mo pa rin si Song Han. Tatanggapin ko. Dahil ito ang kabayaran. Noong nakaraang buhay, sinabi sa akin ni Liu Ruyan na sa tuwing bibigyan ko siya ng kaunting kabutihan, kailangan niyang palitan iyon ng mas matinding sakit. Kaya hindi siya kailanman nangahas na umasa, at handa siyang iwan ko anumang oras. Ang mga salitang iyon ngayon ay parang patalim na tumusok sa puso ko, na nagpadama sa akin ng matinding sakit. Noong araw na iyon sa nakaraang buhay, habang wala ako, ang hapunan niya ay isang malamig na kahon ng packed meal. Walang nagsabi sa kanya ng maligayang kaarawan. Kaya siya nagpunta sa labas ng ospital para hintayin ako. Ang gusto lang ni Liu Ruyan ay marinig mula sa akin ang isang maligayang kaarawan, pero sinabihan ko siyang huwag makialam at lumayo sa akin hanggat maaari. Ang katotohanang huli ko nang nalaman ay halos hindi ko na kayang dalhin. Inalis niya ang kanyang tingin. Patawad, mali ang nasabi ko. Gabi na. Kung pupunta ka sa ospital, bilisan mo na. Bigla kong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan at mahigpit na ipinagsalikop ang aming mga daliri. Nanigas ang buo niyang katawan, ngunit hindi niya ito binawi. Sa halip, nagtanong siya sa mababa at garalgal na boses, Juning, anong gusto mong gawin? Hindi pa ba sapat ang kahihiyang dinulot mo sa akin? Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang balingkinitang baywang at sinabi ng may diin, asawa ko, huwag kang gumalaw. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang selyo na tuluyang nagpakulong sa kanya. Yumuko ako at hinalikan ang malamig na labi ni Liu Ruyan. Niyakap ko ang kanyang baywang at dahan-dahan siyang isinandal sa pader, maingat na pinapakalma siya. Mula sa paninigas sa simula, hanggang sa pagkabigla, at sa huli ay pagsuko. Pumikit siya ng may pagod. Ang malinis niyang damit ay nagusot. Hindi niya namalayan na iniangat niya ang kanyang mga kamay at mahigpit akong niyakap na lalong nagpalapit sa aming dalawa. Ang ilaw sa itaas ay sumindi at namatay. Sa huli, naghiwalay kami sa dilim, magkadikit ang aming mga noo, kapwa humihingal. Juning, mahina at garalgal ang boses ni Liu Ruyan, huwag ganito. Hindi mo naman ako gusto, di ba? Matagal siyang nanahimik bago nagsalita, huwag mo akong tuksuhin. Habang may natitira pa akong katinuan, puntahan mo na siya. Matiis mo ba? Mahina akong bumulong sa kanyang tainga. Hindi ka magagalit? Hindi ka magsiselos? Matiis mong halikan ko ang iba? Tila na-provoke si Liu Ruyan. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tinakpan ng halik ang aking bibig. Ngumiti ako sa gilid ng aking labi. Ngunit ang mga sumunod na nangyari ay medyo nawala sa aking kontrol. Liu Ruyan, bigla akong naging alerto, anong ginagawa mo? Ang ibig kong sabihin, sa bahay na, narinig ko lang ang kanyang dominanteng boses na may diin na hindi matatanggihan, binigyan kita ng pagkakataon. Hindi ka umalis. Ngayon, wala na ang pagkakataon. Pagkasabi noon, ako naman ang idinagan niya sa sofa. Akala ko, sa personalidad ni Liu Ruyan, hindi siya gagawa ng mga bagay na sobrang mapangahas. Pero nakalimutan ko, sa nakaraang buhay, isa siyang baliw na handang mamatay para sa pag-ibig. Mayroong itinatagong tapang sa kanyang kalooban. Ang mga pangyayari ay lumampas sa aking inaasahan. Ang mahinang pagsusumamo ni Liu Ruyan ay nalunod sa pagitan ng aming mga labi at ngipin. Juning! Naawa ka ba sa akin? Nagtiimbagang ako at mahigpit siyang niyakap, nananakit ang aking ilong. Liu Ruyan, nakaisip na ako ng pangalan para sa anak natin. Matagal ko na itong pinag-isipan sa nakaraang buhay, pero hindi ko nasabi sa kanya. Juning, huwag, paos ang kanyang boses habang mahina siyang bumubulong. Hindi ka ba naniniwala? Ang sumagot sa akin ay isang walang katapusang katahimikan. Natatakot siguro siyang umasa na magkakaroon kami ng anak. Sinabi ko, isang lalaki, isang babae. Ang palayaw ay ipapaubaya ko sa'yo. Hindi ko alam na ang taong kararating lang sa katinuan ay muling nahulog sa bitag ng kawalan ng kontrol. Dahan-dahang nagsara ang pinto. Ang hangin ay gumagala sa labas ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay naging maliwanag. Sa likod ng saradong pinto ay may mahinang bulungan. Nang maghahating gabi na, nagbiro ako na ayaw ko na sa kanya.
Walang imik na niyakap ako ni Liu Ruyan. Halik! Ayaw mo sa akin. Sino ang gusto mo? Seryoso siyang nagtanong. Namula ang aking mukha at sumagot, basta hindi ikaw. Yumuko siya. Hindi ikaw ang masusunod. Sa panaginip ko ng gabing iyon, mayroong pag-aangkin ni Liu Ruyan at mayroon ding naglalagablab na apoy mula sa nakaraang buhay. Nakahandusay ako sa dugo, puno ng pampasabog ang aking katawan. Pumasok si Liu Ruyan sa nag-aapoy na lugar at niyakap ako, nanginginig ang buong katawan. Nakita ko siyang umiiyak. Wala akong lakas na itinaas ang kamay para itulak siya. Umalis ka. Liu Ruyan, sinabi ko. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Pakiusap. Ang panaginip ay nawasak ng mga iyak. Ang mainit na dampi ay biglang naglaho. Nahulog ako pabalik sa dilim. Bigla akong nagmulat ng mata. Basa ang aking pisngi. Panaginip lang pala. Nang makabawi ako, napansin kong naitulak ko na pala si Liu Ruyan sa gilid ng kama. Mula sa kanyang ekspresyon, nagsalita ako habang nananaginip. Inabutan niya ako ng tissue, ngunit nanatili siyang nakaupo sa isang distansya mula sa akin. Umiwas din ang kanyang mga daliri sa pagdampi sa akin. Ako di. Xinyichen. Nagkamali na naman siya. Si Liu Ruyan. Sinubukan kong magsalita. Nanaginip ako kanina. Nandoon ako sa apoy, puno ng pampasabog ang katawan ko. Gusto mo akong samahan sa kamatayan, kaya ko nasigaw iyon. Huwag mong isipin na iba ang ibig sabihin noon. Sandali lang sumilay ang liwanag sa mga mata ni Liu Ruyan na para bang may naunawaan siya, bago ito bumalik sa nakamamatay na katahimikan. CJ. Naniniwala ako sa'yo. Pagkasabi nito, inayos niya ang kumot ko, kinuha ang unan at lumabas. Liu Ruyan, tinawag ko siya. Habang nakatalikod siya, sinabi ko, sinungaling ka. Hindi siya nagsalita. CJ. Umalis ka na. Naupo ako sa kama, walang balak na magpaliwanag pa. Hindi nakapagtataka na sinasabi nilang mainitin ang ulo ng mga kabataan. 5 taong mas bata, si Liu Ruyan ay hindi kasing giliw ng dati. Matapos ang mahabang katahimikan, lumubog ang kama sa likod ko. Bumuntong hininga si Liu Ruyan. Tulog na. Kailangang may kayakap para makatulog. Masunurin siyang pumasok sa aking mga bisig. Malamig pa ang gabi, ngunit nakatitig ako sa kadiliman na walang katapusan. Wala na akong antok. Mula nang muli akong mabuhay, napakaraming impormasyon ang nagkagulo sa aking isipan. Ang taong dumukot sa akin ay may kaugnayan noon kay Liu Ruyan, isang may-ari ng kumpanyang nalugi. Ang aksidenteng nangyari kay Song Han noon ay isang pakana ng aking pangalawang tiyuhin upang paghiwalain kami ni Liu Ruyan. Lahat ng ito ay nalaman ko sa huling taon ng aking nakaraang buhay. Laging sikreto ang aking mga lakad, pero sa huli ay nadukot pa rin ako. Saan nalaman ng kalaban? Ang tanging posibilidad ay ang tawag sa akin ni Song Han. Kasama na rin ang huling sandali bago ako mamatay, sinabi ni Liu Ruyan, salamat, Song Han. Kung hindi dahil sa kanya, hindi kita mahahanap. Ako na nasa gitna ng sitwasyon noon, ngayong tinitingnan ko ulit, ano nga ba ang naging papel ng pinagkakatiwalaan kong kababata sa loob ng 10 taon na si Song Han sa lahat ng ito? Dahil sa hindi ako nakatulog kagabi, medyo masakit ang ulo ko kinaumagahan. Nakatulog ako hanggang hapon. Malinaw na naisip niyang magigising ako sa gutom. Ang tanghalian ay maayos na nakahain sa mesa. Ang silid ay napakalinis. Lahat ay nasa ayos. Pagkatapos ng mabilis na pag-aayos, kinain ko ang almusal at nagpunta sa study room ni Liu Ruyan. Tahimik. Ang computer ay bukas para sa isang video conference. Pahilig ang sikat ng araw sa hapon, isang malambot na sinag ang pumasok sa bintana at tumama sa napakagandang mukha ni Liu Ruyan. Nabalanse nito ang likas na lamig at pagiging sopistikada niya. Kumabog ang dibdib ko. Talagang habang tumatagal, lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Laging matalas ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Halos kasabay ng pagbukas ko ng pinto ay nag-angat siya ng tingin. Nang makita niya ang suot ko, bigla siyang natigilan. Medyo hindi ako mapakali at umubo ng bahagya. Naupo ako sa tapat ni Liu Ruyan, binuksan ang aking telepono.
Nakita kong may 5 tawag at higit sa 10 text message si Songhan. Lahat ay hating gabi. Sa mga oras na iyon, malamang na wala na akong malay, pero hindi ako nagising sa tunog ng telepono. Nag-iisip akong tinitigan si Liu Ruyan. Nakatuon ang kanyang tingin, tila hindi napapansin ang aking presensya. Magpanggap ka pa, bulong ko. Itinaas ko ang aking binti at iwinagayway ito sa gilid ng kanyang paningin. Biglang natigilan ang boses ni Liu Ruyan. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, hanggang dito na. Lang muna tayo ngayon. Pagkasabi noon, tinapos niya ang meeting. Sumandal siya sa kanyang upuan, bahagyang nakakunot ang noo. Zuning di. Aba, kagabi, Kuya Ning pa ang tawag mo, ngayon Zuning na lang. Medyo malamig ang panahon, sabi ko nang nakangiti habang ipinapatong ang Amerikana sa kanyang balikat. President Liu, tumunog ba ang telepono ko kagabi? Kalmadong ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang tingin. Hindi ko alam. Talaga ba? Lumapit ako sa mesa at itinaas ang kanyang baba. Kahit na magaling siyang magtago ng emosyon, para sa akin, isa pa rin siyang batang babae. Zuning, oras ng trabaho ngayon, seryoso niyang paalala sa akin. Kung hindi lang sa bahagyang naguguluhang paghinga niya, maniniwala pa sana akong kalmado siya. Hinalikan ko siya ng bahagya. Gusto mo pa? Nanahimik siya sandali bago prangkang sinabi. Hinalikan ko siya ulit. Hihintayin kita sa kabilang kwarto. Sabay tayong uwi pagkatapos ng trabaho mo. Pagbalik ko sa kwarto, muli akong nakatanggap ng tawag mula kay Songhan. Kuya, nakalabas na ako ng ospital. Paos ang boses sa kabilang linya, maihalong sipon, tila hindi nakatulog buong gabi. Natigilan ako. Bakit ka lumabas ng ospital? Hindi ka na magpapagamot? Mahina ang kanyang tono. Kung hindi rin naman ito maaayos, susuko na lang ako. Gusto kong mamuhay ng payapa kasama mo. Kumunot ang noo ko at naging malamig ang aking boses. Matagal nang wala tayong posibilidad. At kasal na ako. Paano na ako, sabi ni Songhan. Ano na lang ang tingin mo sa pangako natin sa isa't isa? Dahil ba nasira ang mukha ko, hindi mo na ako gusto. Nag-atubili akong magsalita. Ikaw ang nagsabi na sa pamamagitan lang ng paghihiwalay natin, mapopromote ka ng kumpanya, at mas malayo ang mararating mo. Hindi pa rin sumusuko si Songhan. Pero Kuya Ning, nangako kang hihintayin mo ako. Gaano katagal pa ba kita hihintayin? Bumuntong hininga ako. Maraming beses kang nagkaroon ng pagkakataon, pero pinaghintay mo lang ako ng pinaghintay. Ang pangalawang tiyuhin ko ay isang taong gagawin ang lahat para sa kanyang layunin. Mula nang ipanganak ako, iniwan na ako ng mga magulang ko sa pamilya Zhu. Pareho silang lumipat sa ibang bansa at nagtayo ng bagong pamilya. Isa lang akong piyesa sa laro ng pamilya Zhu. Habang si Songhan ay kumikita ng malaki sa pelikula, ako naman ay ginigipit na ng aking tiyuhin. Noong gabing iyon, tinawagan ko siya buong gabi, ngunit ibinaba niya ito. Kinabukasan, napanood ko ang kanyang unang halik sa screen. Nawalan ako ng pag-asa at tinanggap ang alok ng aking tiyuhin. Sa sandaling ito, tinanong ako ni Songhan sa telepono kung minahal ko na ba si Liu Ruyan. Walang pag-aalinlangan kong sinabi, mahal ko siya. Sa mga sumunod na araw, hindi na nagparamdam si Songhan. Marami akong pinag-isipan. Para mahuli ang salarin na nagpahirap sa akin, kailangan ko ang tulong ni Liu Ruyan. Unang hakbang, tanggapin niya ang katotohanan na muli akong nabuhay, para hindi niya ako ipasok sa mental hospital. Nakapatong ang aking mga braso habang nakadapa ako sa harap ni Liu Ruyan, masigasig na nag-iisip. Ito na ang pangatlong nobela tungkol sa muling pagkabuhay na binabasa ko sa kanya ngayong buwan. Seryosong nakikinig si Liu Ruyan. Kung gusto mo, pwede akong mag-invest para gawing D-series. Hindi ako ang may gusto. Ang mahalaga ay kung gusto mo. Tiningnan niya ang libro na halos magusot ko na at bumuntong hininga. Kung gusto mo, gusto ko rin. Ayaw kong sumuko. Ginawa kong parang mikropono ang aking kamao. O sige, sabihin mo sa akin ang iyong nararamdaman. Nanahimik si Liu Ruyan. Nitong mga nakaraang araw, mas naging maayos ang aming pagsasama. Sobrang mapagbigay siya sa akin, halos lahat ng gusto ko sinusunod niya. Pero parang mayroon pa ring harang sa pagitan namin.
Liu Ruyan, hinila ko ang isang upuan at naupo sa harap niya, seryoso ang aking ekspresyon. Sa tingin ko, oras na para sabihin ko sa iyo. Ibinaba niya ang kanyang chopsticks at naghanda na. Makinig. Nagsalita ako na parang pasan ko ang daigdig, sa totoo lang, muli rin akong nabuhay. Matagal na katahimikan. Bahagyang tinaas ni Liu Ruyan ang kanyang kilay, at mahigpit na itinikom ang kanyang mga labi. Gusto niyang tumawa. Itinuro ko siya. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka naniniwala. Sige, ituloy mo, Kuya Ning, bahagya siyang umiti, pero pilit niya itong pinigilan. Naniniwala ako. Kaya naman, isinugal ko na. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari sa nakaraang buhay. Sa simula, para siyang nanonood ng isang batang nagkukwento, iniisip na bago ko lang itong pakulo. Pero unti-unti, kumunot ng husto ang kanyang mga kilay. Alam kong tama ang sinasabi ko. Ang taong sumaksak sa akin ay apelyidong Fa, dapat empleyado siya ng kumpanya mo. Nang maglaon, umalis siya at nagsarili. Siyempre, 5 taon pa bago mangyari iyon, kaya hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Kasama rin ang pangalawang tiyuhin ko. At sa huli, mag-ingat ka, hindi ko pa natatapos ang. Sasabihin ko nang maputol ito ng isang nakabibinging tunog ng telepono. Sabay naming nakita ni Liu Ruyan ang pangalan sa screen ng telepono, Xiao Han. Dahil sa aking kapabayaan, hindi ko pa napapalitan ang pangalan ni Song Han sa kanyang buong pangalan. Agad na nanlamig ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Tumayo siya at kinuha ang mga plato. Maghugas ako ng pinggan. Naramdaman ko na naman iyon. Sinasadya ba niyang iwasan ako o natatakot siya? Nagtiimbagang ako, kinuha ang telepono at sinundan siya sa kusina. Nakatalikod siya sa pinto at binuksan ang gripo. Pinindot ko ang speakerphone. Ang pamilyar na boses ni Song Han ay umalinggaw mula sa speaker. Kuya, baka ito na ang huling beses na tatawag ako sa iyo. Bukod sa boses niya, mayroon ding ugong ng hangin. Agad akong kinabahan. Nasaan ka? Sa rooftop ng high school building. Mahina ang kanyang boses. Kuya, natatandaan mo pa ba? Noong araw na iniwan ako ng mga magulang ko, sinabi mo na hindi ka rin naman tunay na minahal ng pamilya Zhao, kaya pwede tayong maging pamilya. Noong 18 anyos ako, gusto ko sanang tumalon mula sa rooftop, pero pinigilan mo ako. May bahid ng panghihinayang sa kanyang boses. Ngayon, ayaw mo na sa akin. Pakiramdam ko, wala nang dahilan para mabuhay pa. Song Han, huwag kang padalos-dalos. Umugong ang ulo ko. Humarap ako at kinuha ang damit para isuot. Hintayin mo ako, papunta na ako dyan. Pagkababa ng telepono, lumingon ako at nakita si Liu Ruyan na nakatayo pa rin sa tabi ng lababo, nakatalikod sa akin, na para bang walang narinig. Ang tanging naririnig ay ang agos ng tubig. Nataranta ako. Pumasok ako sa loob. Ano ba, baliw ka na ba? Bakit ako nagpapalit ng damit? Muntik siyang matumba nang hilahin ko siya. Tumingin siya sa akin na may gulat sa kanyang malambot na mga mata. Magpalit ng damit? Hindi angkop na mag-isa lang akong pupunta. Kasal na ako. Naiinis kong kinuha ang aking telepono at mabilis na nagsalita. Liu Ruyan, bibigyan kita ng 10 segundo para tanggalin ang apron mo. Tatawag ako sa pulis. Nababaliw na iyang si Song Han. Hindi pa tapos ang klase ng mga bata. Ano na lang ang mangyayari kung tatalon siya sa harap ng maraming tao? Nang magpalit ako, malinis nang nakatayo si Liu Ruyan sa may pinto. Natigilan ako. Ang bilis mo naman. Dumating na ang mga pulis sa lugar at sinabihan akong huwag nang makipag-usap pa kay Song Han. Mayroon silang maliit na pag-asa na hindi siya gagawa ng anumang mapanganib na kilos sa loob ng ilang sandali, at sa oras na iyon, maaari nilang ilikas ang mga estudyante. Mabilis kaming nakarating sa lugar. Malakas ang hangin sa rooftop pero hindi nito napapawi ang init ng tag-araw. Tahimik ang buong paaralan. Ang mga pulis ay nasa 5 metrong layo mula kay Song Han, hindi makalapit. Hinakot ako ng pulis papunta sa rooftop. Zhao, gusto kanyang makita. Pakiusap, bigyan mo kami ng kaunting oras. Paparating na ang mga rescue. Tiningnan ko si Liu Ruyan. Nasa labas siya ng police line at tumango sa akin. Huminga ako ng malalim, umakyat sa hagdan at tinawag, Song Han.
Gumagalaw ang anino na nakaupo sa gilid ng rooftop. Lumingon siya at ipinakita ang kanyang nasunog na gilid ng mukha. Kuya Ning, dumating ka. Habang tinitingnan ko siya, parang nawala ako sa sarili. Matagal na yata simula nang huli ko siyang makita. Noong nakaraang buhay, pagkatapos naming magkaayos ni Liu Ruyan, ilang beses namin siyang binisita. Pero napaka-defensive ni Song Han. Marahil mahirap kalimutan ang galit sa isang taong kinamuhian mo ng maraming taon, lalo na kung malaman mong hindi pala siya ang may kasalanan. At saka, nang maglaon, naharap si Liu Ruyan sa mga kaaway sa lahat ng dako, at naging tensyonado ang sitwasyon, kaya nanatili na lang ako sa bahay at hindi na lumabas. Sa kabuuan ng nakaraan at kasalukuyang buhay, mahigit 1 taon na yata kaming hindi nagkikita. Song Han, bumaba ka muna, pwede ba? Hindi ako pinansin ni Song Han. Tinitigan niya lang ako. Patawad. Tingin niya ay lumampas sa akin at tumuon kay Liu Ruyan na naghihintay sa labas ng karamihan. Tama ka. Masyado akong mapusok. Sinabi mo na sa akin bago ka ikasal na pamilya na lang ang turing mo sa akin. Ako lang ang masyadong sakim. Naalala ko ang mga taon na kami ni Song Han ay nagtutulungan para mabuhay. Nang bugbugin siya ng mga siga, ako ang nagtanggol sa kanya at sumalo ng mga suntok. Nang palayasin ako ng aking pangalawang tiyuhin, sa gitna ng malakas na ulan, dinalhan niya ako ng payong at isinama sa kanyang bahay. Sa isang saglit, nag-alinlangan ako. Siya nga ba ang pumatay sa akin? Ngumiti si Song Han. Nangako kang sasamahan mo ako sa kaarawan ko bawat taon. Kantahin mo ang happy birthday at bababa ako. CJ. Kakantahin ko. Unti-unting humina ang hangin. Ang kantang Happy Birthday ay dahan-dahang lumutang sa gabi sa rooftop. Pero habang kinakanta ko ang awit na iyon, naisip ko, parang hindi ko kinantahan si Liu Ruyan noong araw na iyon. Babawi ako sa kanya. Pag-uwi. Nang matapos ang kanta, tumayo si Song Han mula sa rooftop at humarap sa akin. Salamat. Matagal lang hindi ko naririnig na kantahin mo iyan. Napakaganda. Mayroon pa akong isang tanong sa iyo, mahina ang kanyang boses. Ano iyon? Mahal mo pa ba ako? Matagal akong nanahimik bago sumagot, pamilya kita. Mula pa noong tumayo ka sa entablado. Ang malalim na mga mata ni Song Han ay tumingin sa karamihan na para bang nakikipagtitigan kay Liu Ruyan. Nilalamig ako sa hangin sa rooftop. Umuwi na tayo, pwede ba, sabi ko. Ibinalik ni Song Han ang kanyang tingin sa akin at ngumiti. Kuya, mahal kita. Pagkasabi noon, ibinuka niya ang kanyang mga braso at tumalikod, nahulog sa walang katapusang gabi. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang dugo sa aking katawan ay nagyelo. Sa susunod na sandali, sumugod ako papunta sa gilid ng rooftop. Ngunit wala na si Song Han. Tulala akong nakatingin sa madilim na lupa, blanko ang aking isip. Parang may narinig akong isang kalabog. Nanghina ang aking mga binti at napaluhod ako. Ganoon na lang namatay si Song Han. Nagkamali ba ako sa kanya? Sinasabi nilang matalas ang pakiramdam ng mga tao. Matagal na kaming magkakilala. Naramdaman ni Song Han ang paglayo ko sa kanya, kaya pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ibig sabihin ba nito, ako ang pumatay sa kanya? Nanlamig ang buo kong katawan, tulala akong nakaupo, nanginginig ang aking katawan. Bigla, isang mainit na kamay ang yumakap sa aking baywang mula sa likod. Ang pamilyar na amoy ay parang isang life-saving straw sa sandaling iyon. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan at sinabi, pinatay ko siya. Niyakap niya ako. Hindi siya namatay. Naglagay ang mga pulis ng inflatable bed sa baba at sinalo siya. Ipinikit ko ang aking mga mata at matagal bago unti-unting bumalik ang aking ulira. Kapag may isang taong talagang namatay dahil sa iyong mga kilos, ang pagsisisi ay parang isang bundok na didiin sa iyo. Paos ang boses ni Liu Ruyan. Mga gasgas lang. Dinala na siya sa ospital. Kung gusto mong pumunta, ihahatid kita. Garalgal ang aking boses. Gusto kong manatili sa tabi mo. Bumalik kami sa kotse. Sa labas ng bintana, paunti-unting umaalis ang mga pulis. May maghahatid sa amin sa ospital mamaya. Dahil walang kamag-anak si Song Han. Pagod na pagod kong sinabi kay Liu Ruyan, bago tayo pumunta rito, mayroon pa akong huling sasabihin sa iyo.
Pinaghihinalaan kong kasama rin si Songhan. Huminga ng malalim si Liu Ruyan. Kuya Ning, paano kung hindi? Paano kung inosente siya? Siya ba ang pipiliin mo o ako? Nang itanong niya iyon, doon lang ako tunay na nakahinga ng maluwag. Sa lahat ng oras, ipinapalagay ni Liu Ruyan na hindi siya ang pipiliin. Pero 5 taon mula ngayon, si Zuning ay laging matatag na pipiliin si Liu Ruyan. Seryoso kong tiningnan si Liu Ruyan. Natatandaan mo noong baguhan pa lang si Songhan, di ba? Hindi pa tayo magkakilala. Noong mga panahong iyon, matagal na kaming hiwalay ni Songhan. Kung tutuusin, medyo komplikado ang nararamdaman ko para kay Songhan. Sama-sama naming nilagpasan ang magulong kabataan at pumasok sa malupit na mundo. Kung ikukumpara, napakaliit ng bahagi ng pag-ibig. Binilang ko sa aking mga daliri. Nagsimula siyang umarte at lalong sumikat. Nang ikasal tayo, mahigit 1 taon na kaming hiwalay. Inaamin ko, galit na galit ako sa iyo sa simula, tulad ng galit ko sa aking tiyuhin. Galit ako sa mga taong pumapasok sa buhay ko nang walang pahintulot. Nagkataon pa na noong mga panahong iyon, na aksidente si Songhan papunta sa isang dinner meeting kasama ang mga investor. At ang driver ay tao mo pa. Kaya inisip ko na kasing lupit mo ang aking tiyuhin. Hindi ako galit sa'yo dahil mahal ko si Songhan. Hindi ko gusto si Songhan. Ayoko lang sa mga taong sumisira sa iba dahil lang sa isang hindi pagkakaunawaan. Dahan-dahang hinawakan ni Liu Ruyan ang aking kamay. Patawad. Kasalanan ko nga. Hindi ko pinag-isipang mabuti. Hindi hinalikan ko ang kanyang noo. Sinabi ko na kasalanan ng tiyuhin ko. Wala kang kasalanan. Sino mang maglakas loob na magsalita ng masama sa'yo, aawayin ko. Nangako siyang gagawin iyon at nagsabi, salamat. Para saan? Ito ang unang beses na may nagtanggol sa akin. Nang marinig iyon, muli akong nakaramdam ng pagsisisi. Bihira sa industriya ang may alam tungkol sa pamilya ni Liu Ruyan. Totoong wala siyang gaanong tagapagtanggol. Seryosong tumingin sa akin si Liu Ruyan. Pwede mo bang sabihin kung paano ka nagsimulang magustuhan ako? Madilim ang gabi, pero nakikita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Dahan-dahan akong nagsalita, 1 beses lasing ka. Pag-uwi mo, nasipa mo ang scarf na ginawa ko para sa tuta. Hating gabi na, pero nakaupo ka sa sahig at pinag-aaralan kung paano siya gagawa ng scarf. Tinawag kita para matulog, pero sinabi mo na lalamigin ang tuta sa taglamig kung wala siyang scarf. Kaya naisip ko, ang isang taong nag-aalala sa lamig ng isang tuta ay marahil hindi ganoon kalupit para manakit ng iba. Sa totoo lang, mayroon pa, hindi ko sinabi sa kanya. Nag-sleep talk si Liu Ruyan noong gabing iyon. Sinabi niya, Kuya Ning, nilalamig din ako. Nagkataong narinig ko iyon nang bumangon ako sa hating gabi para uminom ng tubig. Lumambot ang puso ko. Naisip kong kaawa-awa rin siya. Nag-iisa at walang nagmamahal. Tuwang-tuwang nakikinig si Liu Ruyan. Mag-aalaga ba tayo ng tuta? Sa 3 anibersaryo natin, binigyan mo ako ng isa. Sabi mo, sobrang abala ako at laging wala sa bahay, kaya siya na ang sasama sa akin. Masaya kong binilang sa aking mga daliri. Kung tutuusin, matanda na siguro ang tuta na iyon sa panahong ito. Baka hindi pa siya nagre-reincarnate. Sobrang talino ng tuta natin. Lahat ng bagay natututunan niya agad. Pinaghihinalaan ko ngang hindi siya uminom ng sabaw ni Mengpo. Sa kalagitnaan ng pagsasalita, bigla akong natigilan. Natigilan si Liu Ruyan. Anong nangyari? Tulala kong hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, si Songhan katulad ko siya. Anong katulad? Sa rooftop tea. Lumingon ako, kumunot ng kumunot ang aking noo. Nang tumalon si Songhan, sinabi niya sa akin na matagal na niyang hindi naririnig na kantahin ko ang Happy Birthday para sa kanya. Pero kinantahan ko siya noong nakaraang taon sa kaarawan niya. Naningkit ang mga mata ni Liu Ruyan. Agad niyang naintindihan. Ang ibig mong sabihin, sa nakaraang buhay, ilang taon mo na siyang Pakiramdam ko ay umaakyat ang dugo sa aking ulo. Ang pakiramdam na iyon ay parang tinik sa aking lalamunan. Ayon sa sinabi niya, matagal na niyang hinihintay ang isang happy birthday song mula sa akin. Iyon lang ang tanging paliwanag.
Nagkatinginan kami ni Liu Ruyan at pareho naming nakita ang pagdududa sa mata ng isa't isa. Pagpunta sa ospital, pagkatapos ng kalahating oras, sinabi sa amin ng doktor na may sumundo na kay Songhan. Nang magtanong pa kami, tumanggi na silang magbigay ng impormasyon dahil sa confidentiality ng pasyente. Sa ganitong sitwasyon, mahirap paniwalaan na walang kaugnayan si Songhan sa nangyari. Pauwi, patuloy akong nag-isip ng isang tanong. Sa tingin mo, sinadya ba niyang tumalon kanina? Malayo ang tingin ni Liu Ruyan. Karaniwan, sa mga mababang gusali, naglalagay ang mga pulis ng inflatable bed. Kung ganoon, 100% siyang sigurado na hindi siya mamamatay kung tatalon siya. Mapag-isip kong tinitigan ang kanyang gilid ng mukha. Ano sa tingin mo ang nasa isip niya? Mahina siyang humagikik. Para makuha ang simpatsya mo, para pumanig ka sa kanya. Ito ang unang beses sa dalawang buhay ni Liu Ruyan na nagsalita siya ng ganoon ka-sarcastic sa akin. Itinikom ko ang aking bibig at seryosong tumango. Naintindihan ko. Tuyo niyang sinabi, ang babae ang pinakamahusay na nakakaintindi sa kapwa babae. Hindi ko na sinabi pa. Sa halip, tumingin ako sa labas ng bintana sa mga dumadaang tanawin at napaisip ng malalim. Kung sasabihin ko kay Liu Ruyan 5 taon ng maaga kung sino ang dapat niyang pag-ingatan, marahil hindi. Nalalala ang mga bagay. Nang maalala ko ang eksena sa nakaraang buhay kung saan walang pag-aalinlangan siyang sumugod sa apoy para yakapin ako, nagsimula na namang sumakit ang puso ko. Paano hindi ka mahuhulog sa kanya? Nakikita ang kabutihan ng isang tao. Ilang oras kaming nagpabalik-balik sa daan. Gabi na nang makauwi kami. Umalis na si kasambahay Liu. Walang ilaw sa sala. Aabutin na sana ni Liu Ruyan ang switch nang bigla akong sumugod at itinulak siya sa sofa. Nagulo ang damit ni Liu Ruyan. Paos niyang sinabi, anong gusto mong gawin? Liu Ruyan, idinikit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Mahal kita, mahina kong bulong. Agad na nagulo ang kanyang paghinga, halos nagpapanik ang tono ng kanyang utos. Napapikit ako ng may pagtataka. Hindi kaya huwag mong sabihin, tinakpan niya ang aking mga mata at huwag ka ring tumingin. Biglang nagdilim ang aking paningin. Habang nagbubukas at nagsasara ang aking mga talukap, dumadampi ang aking mga pilikmata sa mainit niyang palad. Sino ang mag-aakala na ganoon kalakas ang epekto ng isang imahal kita para maging ganito siya kagulo? Napangiti ako. Mahal kita. Mahal kita. Ang mga biro ay parang mga balahibo na kumikiliti sa kanyang puso, na nagiging isang malawak na apoy. Direkta kong nararamdaman ang bumibilis na tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking palad. Kaya't pinalambot ko ang aking tono. Asawa ko, mahal kita. Sa sumunod na sandali, tinakpan niya ng halik ang aking mga labi. Sa isang hindi pa nararanasang init, ikinulong niya ako sa isang sulok, hindi ako makatanggi sa kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga kamay ay parang humahaplos sa isang kayamanan, dumadampi sa aking mukha, puno ng pagkahumaling at pananabik. Nakangiti akong nagtanong, Hoy, nakaisip ka na ba ng palayaw para sa anak natin? Hindi mapigilan ni Liu Ruyan ang kanyang kilos. Niyakap niya ako at sinabi, Kuya Ning, sa iyo ako. Pagkatapos maligo, mabigat na ang aking mga talukap. Habang nakayakap sa kanya, ang aking mga kamay ay gumagala kung saan-saan, sinusulit ang pagkakataon. Para siyang isang maamong pusa, na tila hindi kailanman nagagalit. Kuya Ning, inaantok na ako, malagkit na ang aking boses. Noong bagong kasal pa lang tayo, nangako kang manonood tayo ng scene. Pero kinabukasan, sumakit ang tiyan mo at kinansela mo dahil pumunta ka sa ospital. Para ba makita siya? Para sa akin, napakatagal na noon. Inalala ko. Parang walang kinalaman kay Songhan. Noong araw bago iyon, nagpadala si Liu Ruyan ng isang maliit na cake. Tapos, nagkaroon pa ako ng gastroenteritis. Pumunta ako sa ospital para magpa-dextrose. Pagkakuha ko ng gamot, umuwi na ako at nahiga. Pero sa tono ni Liu Ruyan, parang may mali. Agad na nawala ang aking antok. Bumangon ako at naupo. Pagkatapos ng isang maikling pagkabigla, sinabi ni Liu Ruyan, patawad. Huwag ka munang humingi ng tawad. Hindi ako galit. Umupo ako ng naka-cross-leg. Nagtataka lang ako, bakit mo naisip na pumunta ako para kay Songhan? Sa teorya,
Kanyang kakayahan, madali niyang malalaman ang aking schedule. Siyempre, malalaman din niya na halos mamatay na ako sa ospital habang nakadextrose. Pero hindi niya inalam. Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, tapat na umamin si Liu Ruyan, nakikita ko ang social media posts ni Song Han. Hindi ba't hindi siya mahilig mag-post? Nagkatinginan kami at pareho naming nakita ang isang bagay sa mata ng isa't isa. Kinuha ni Liu Ruyan ang kanyang telepono at ibinigay sa akin. Hindi ako makapaghintay na i-click ang profile picture ni Song Han. Nang makita ko ang nilalaman ng kanyang posts, umugong ang ulo ko. Agosto siyam, ngayon, sinabi ni Kuya Ning na ipagdiriwang niya ang aking kaarawan. Salamat, mahal ko. Agosto 1, natikman ko ang luto ni Kuya Ning. Ang dating lasa pa rin. Baliw akong nag-scroll pabalik hanggang sa gabi kalahating taon na ang nakalipas. Ipapalabas na ang pelikula. Hinihintay ko si Kuya Ning. Iyon ang araw na nagkaroon ako ng gastroenteritis. At nang buksan ko ang aking telepono, walang laman ang ni Song Han. Ang mga post na iyon ay para lang makita ni Liu Ruyan. Pero sa katotohanan, mula nang ikasal kami, bihira na kaming magkaroon ng ugnayan. Lumalabas lang ako kapag tumatawag ang ospital para sa bayarin o kapag kailangang ayusin ng doktor ang treatment plan. Tunay na itinuturing ko siyang isang matalik na kaibigan. Pero sa likod ng aking likuran, paulit-ulit niyang sinasaktan ang aking asawa. Sumakit ang ulo ko sa galit. At naniwala ka? Wala man lang akong litrato doon. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang tingin sa walang laman na sa aking telepono. May isang bagay na dahan-dahang nagliliwanag sa kanyang mga mata. Kuya Ning, hindi ako nangahas na hindi maniwala. Paulit-ulit niyang pinindot ang back at enter na para bang may kinukumpirma. O marahil, isa lang itong walang malay na kilos matapos makakita ng liwanag. Natatakot akong magpaimbestiga at malaman na magkasama nga kayo sa sinehan. Kung ganoon, mas gugustuhin ko pang hindi malaman. Pareho akong galit at naaawa. Magtanong ka man lang sana, bigla akong natigilan. Nga pala, hindi siya nangahas na magtanong. Noong mga panahong iyon, madalas akong magsalita ng masama sa kanya. Marahil ang makukuha niyang sagot ay hindi mas maganda kaysa sa sarili niyang mga hinala. Nagkamali ako. Niyakap ko ang aking kaawa-awang asawa, nananakit ang aking mga mata. Patawad. Hindi na ako magagalit sa'yo. Mahina siyang tumawa. Hindi ako kailanman magagalit sa'yo. Huwag mo lang sasabihin ulit na ayaw mo na sa akin. Nang gabing iyon, nawala ang huling harang sa pagitan namin. Pinaghihinalaan kong medyo may pagkamasokista si Liu Ruyan. Hindi siya mapakali kung hindi siya nasisigawan sa isang araw. Isang umaga sa simula ng taglagas, muli akong sumabog. Liu Ruyan, gusto mo bang mamatay sa pagod sa kumpanya para mabigyan kita ng pleke para sa iyong dedikasyon? Sa telepono, ang sexy na boses ni Liu Ruyan ay nabalot ng isang makapal na papelde. Liha, medyo may sipon. Tumawa siya, kaya ko pa. Kagabi, nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Nanginginig ang buong katawan. Tumawag ako sa family doctor at nagpareseta ng gamot na pampababa ng lagnat. Kalahating pilit, kalahating suhol, ipinainom ko sa kanya. Kumuha rin ako ng maliit na palanggana at pinunasan ang kanyang katawan. Nang malapit ng mag-umaga, bumaba ang lagnat. Nagpaluto ako kay kasambahay Liu ng isang simpleng sopas para may makain si Liu Ruyan paggising. Sino ang mag-aakala, pagmulat ko ng mata, 10:00 na at pumasok na siya sa trabaho. Marahil dahil sa anino ng nakaraang buhay, labis akong nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos ng simpleng almusal, dinala ko ang lugaw na ginawa ni kasambahay Liu at nagmamadaling pumunta sa kanyang kumpanya. Nang makita ako ng sekretarya, kinakabahang tumayo siya. Nasa opisina si President Liu at hindi pwedeng tumanggap ng bisita. Okay lang. Maghihintay ako. Pagkasabi noon, naupo ako sa sofa sa labas ng pinto at naglaro ng cellphone. Unti-unti, narinig kong nakikipag-usap si Liu Ruyan sa isang tao. Ang kanyang tono ay hindi pa naririnig na lamig at talas. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi sumamantala. President Liu, sinadya mo akong magkamali. Mahinang tumawa si Liu Ruyan. O, ano ngayon?
Hindi ka makatarungan. Isa akong negosyante. Ang mahalaga sa akin ay kita. Hindi ako nakikipag-usap ng katarungan sa mga tao. Nakinig ako ng mabuti. Pero ang sekretarya ay halos mamatay na sa takot. Biglang bumukas ang pinto. Isang galit na nasa katanghali ang gulang na lalaki ang lumabas. Bago umalis, nagkatinginan kami. Natigilan ako. Hindi ba't si Bostang ang sumaksak sa akin sa nakaraang buhay? Nagsimula na ba siyang kumilos? 10 taon ng maaga. Talagang isang taong kumikilos agad. Puno ng pawis ang sekretarya. Sumigaw siya, dumating na si Elin. Bumalik ako sa aking sarili, kinuha ang lunchbox at pumasok. Nakaupo si Liuruyan sa tabi ng bintana, malinis ang kanyang puting damit. Mumiti siya sa akin ng malambing. Uwi ako mamayang tanghali. Inilagay ko ang pagkain sa kanyang mesa at naupo sa tapat niya. Ang taong iyon kanina ang sinasabi ko sa iyo na sumaksak sa akin. Isang patong ng yelo ang nabuo sa magagandang mata ni Liuruyan. Simpleng sinabi niya, ipaubaya mo na sa akin, at yumuko para kumain ng seryoso. Sakto lang ang oras. Mainit pa ang lugaw. Talagang mayroon siyang magandang pag-ugali. Kahit ang pagkain niya ay kaaya-ayang tingnan. Nang mapansin niyang nakatitig pa rin ako sa kanya, huminto si Liuruyan. Gusto mong kumain kasama ko? Gamot. Sa kanyang nagtatakang tingin, yumuko ako at hinalikan ang kanyang mga labi. Isang mangkok ng lugaw ang naubos sa ganitong paraan. Namula ang kanyang mukha at tiningnan niya ako ng may pagsaway. Pagkatapos ng maraming taon ng pagkakagulo sa nakaraan at kasalukuyang buhay, ngayon ko lang naramdaman ang pagiging in love. Mabilis na lumipas ang panahon. Sa isang iglap, malalim na ang taglagas. Tila nawala na si Songhan sa aking buhay. Kinansela na ang kanyang numero ng telepono at pinutol ang lahat ng paraan ng pakikipag-ugnayan. Paminsan-minsan, kapag nakakakita ako ng mga high school students na pauwi na, naaalala ko ang nakaraan. Pero sinasabi ng aking kutob, hindi magtatapos ang lahat sa ganitong simpleng paraan. Naging napakaabala ni Liuruyan. Maagang umaalis, gabing-gabi na umuuwi. Minsan, naaalala ko ang nakaraang buhay. Ganito rin siya noon. Mayroong walang katapusang gawain. Ginoo, 10:00 na. Matulog na po kayo. Naupo ako sa sahig, napapaligiran ng mga bagong binili. Maghihintay pa ako. Kung tutuusin, 1 linggo na kaming hindi nagkikita. Ngayong gabi, bigla ko lang siyang gustong hintayin. Unti-unti nang lumalamig ang panahon. Nagpunta ako sa mall at binilhan si Liuruyan ng mga damit para sa taglamig, isang camel-colored plaid scarf, isang wool coat, at isang peres ng malambot at medyo pambatang couple gloves na katulad ng sa akin. Habang inilalagay ko ito sa aparador, bigla kong narinig na may nag-vibrate na cellphone sa loob ng jacket. Kinuha ko ito. Isang email. Kumuha ako ng litrato at nag-message sa kanya. Asawa kong pasaway, bakit mayroon kang cellphone na hindi ko alam? Sanay na siya sa mga paminsan-minsan kong biro. Para sa trabaho. Nakalimutan kong dalhin. Pakibuksan mo at tingnan. Nakangiti kong binuksan ang email. Sana hindi ito love letter mula sa iba. Kasi kung magagalit ako. Nagbago ang screen. Isang medical report. Nanliit ang aking mga mata at pinalaki ito. Song Chenghui, skull fracture at intracranial hemorrhage. Parang may tumama sa taong ito. Sa ibaba, mayroong death report. Kawawa naman, work-related injury. Nang matapos, ibinalik ko ang telepono. Pauwi na ako. May pinainit akong pagkain para sa iyo sa kusina. Isinuksok ko ang telepono pabalik at kumuha ng wrapping paper. Binalak kong balutin ang mga bagong damit bilang regalo para sorpresahin siya. Nasa telepono ang kaibigan kong. Si Yuan, noon, sobrang inis ka sa kanya. Zuning, nagbago ka na ba ng puso? Noon, bulag ako sige. Kailan tayo magpapatayo ng studio? Alam mo ba ang design mo? Pwede nating subukan ang basketball. Nag-alinlangan ako. Maghintay pa tayo. Samahan mo na lang ang iyong kapatid na Ruyan mo. Inaamin kong gusto ko siyang samahan ng mas matagal.
Kung mag-uulit muli ang lahat, nang walang anumang insidente, sabay pa rin kaming hahantong sa kamatayan. Bawat araw ay mahalaga. Sakto sa oras umuwi si Liu Ruyan. Isang maliit na ilaw lang ang iniwan ko para sa kanya sa sala. Mainit pa ang clay pot. Parang isang pusa siyang tumalon sa aking mga bisig. Kuya Ning. Walang magawa akong niyakap siya. Yakapin mo ng mahigpit. Baka mahulog ka. Punta tayo sa kwarto, may inihanda akong regalo para sa'yo. Sa gitna ng kwarto ay mayroong isang hindi gaanong maayos na nakabalot na regalo. Ito ang kapalit ng regalo mo sa kaarawan. Buksan mo at tingnan. Ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, may sorpresa sa kanyang mga tingin. Kuya Ning, salamat. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kahon ng regalo, matagal siyang nag-alinlangan. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Ano iyon? Nag-atubili siya. Sa huli, sinabi niya, maaaring kailangan nating maghiwalay pansamantala. Natigilan ako ng ilang segundo. Nang makabawi, dahan-dahan kong kinumpirma, bawat salita, gusto mong makipaghiwalay sa akin. May pag-aalinlangan sa mga mata ni Liu Ruyan. Bago pa siya makapagsalita, tumayo ako. Naiintindihan ko. Mag-iimpact na ako. Zuning, hinawakan ako ni Liu Ruyan. Makinig ka muna sa akin, pwede ba? Halos tumulo na ang kanyang mga luha. Kailangan mong umarte kasama ko. Anong palabas? Si Song Chenghui ang ama ni Song Han, diretsong sinabi ni Liu Ruyan. Ang email na nakita mo kanina, sinasabing namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa construction site. Ang proyektong iyon, maraming taon na ang nakalipas, ay isang joint venture ng iyong pangalawang tiyuhin at ng aking ama. Bigla kong naalala noong pumunta ako sa rooftop para hanapin si Song Han. Nakatayo siya doon, ang puting damit ay tinatangay ng hangin, parang isang puting layad. Song Han, anong ginagawa mo? Sigaw ko. Lumingon siya, puno ng desperasyon ang kanyang gwapong mukha. Patay na ang pamilya ko. Wala na akong pamilya. Noon, nagulat ako sa trahedya sa kanyang pamilya. Dahan-dahan akong lumapit at inabutan siya ng isang ice pop. Wala rin akong pamilya. Anong sa tingin mo sa akin? Ikaw, Ji. Tumingin siya sa akin. Tingnan mo ito, ikinulong nila ako sa banyo at binugbog. Ang tiyuhin ko, pagagalitan lang ako sa pagiging pasaway. Hindi niya ako tutulungan. Ibinaba ni Song Han ang kanyang tingin sa aking mga pasa sa braso, kinuha ang ice pop, at tumalon mula sa gilid ng hagdan. Anong pangalan ng tiyuhin mo? Zhu Ming. Dahan-dahang itinaas ni Song Han ang kanyang mga mata. Zhu Ming. Ang Zhu Ming ng Zhu Group. Tinitigan niya ako ng may hindi pa nararanasang kaseryosohan. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, pamilya na tayo. Matagal akong nawala sa aking mga alaala. Pagkatapos ng maraming taon, saka ko lang naintindihan. Ang tingin na iyon marahil, bago niya malaman ang pangalan ng aking tiyuhin, tunay na gusto akong ituring ni Song Han bilang pamilya. Pero ang relasyon ko sa pamilya Zhu ay makakatulong sa kanya na buksan ang daan para sa kanyang paghihiganti. Ginamit niya ang maraming taon para sabihin sa akin na hindi kailanman nagtataksil ang pamilya. Kapag nasaktan ang pamilya, kailangang ibalik ito ng 1,000 beses. Pero ang kanyang pangako sa simula ay gawa sa mga kasinungalingan. Sabi ni Liu Ruyan, Kuya Ning, nakikita ko. Gusto ka ni Song Han. Sinasabing sa nakaraang buhay, may kinalaman si Song Han sa pagkamatay mo. Marahil dahil pinili mo ako. Hindi ko kayang hayaan kang manatiling nakatali sa akin at sumugal. Wala kang gaanong kaugnayan sa pamilya Zhu. Dapat alam iyon ni Song Han. Kaya kung iiwan mo ako, lahat ng panganib sa hinaharap, ako na lang ang haharap. Dahan-dahan akong umiling. Hindi pwede. Hindi ako makikipaghiwalay. Alam mo ba? Sa nakaraang buhay, nagkaroon na tayo ng anak. Hindi ko pa nasasabi sa'yo. Nanigas si Liu Ruyan. Talaga? Talaga? Kung hindi ko man lang kayang protektahan ang sarili kong asawa't anak, anong klase akong lalaki? Liu Ruyan, pwede akong umarte kasama mo, pero hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ilang linggo makalipas,
kumalat sa media ang balita na ang negosyanteng si Liu Ruyan ay posibleng may problema sa kasal at naghiwalay na sa kanyang asawa. Sa parehong araw, ang mga litrato ko na nag-aalis ng gamit mula sa villa ay ipinost ng mga netizens online. Tuwang-tuwang pinanood ako ng kaibigan kong si Yuan habang bitbit ko ang aking mga gamit papasok sa kanyang apartment. Mayaman, sa wakas naisipan mo nang makipagsosyo sa akin sa negosyo. Seryoso ang mukha ko. Ang puso ng babae, parang karayom sa dagat. Hoy, ilang araw lang ang nakalipas, kapatid na Ruyan. Pa ang tawag mo. Dali, sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Nang makita ko ang kanyang tsismosang ekspresyon, nalungkot ako. Naglagay siya ng dog food sa bedsheet ko. Ano? Naghiwalay na kayo? Anong plano mo ngayon? Mag-isa ka na lang? Sa ikatlong araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking pangalawang tiyuhin. Juning, umuwi ka bukas ng gabi. Habang hawak ang telepono, nakangiti kong sinabi, Tiyo, bakit niyo po ako biglang naaalala? Hindi ba't naghiwalay na kayo? Hindi ka pwedeng pabayaan ng pamilya mo sa labas. Mayroon tayong handaan, tutulungan kitang maghanap ulit. Ang bilis niya naman pong makakuha ng balita. Basta sabihin mo lang kung pupunta ka o hindi. Siyempre po, darating ako sa tamang oras. Pagkababa ng telepono, nag-aalalang tumingin sa akin si Yuan. Hindi ba't matagal mo nang tinakwil ang mga magulang mo? Anong kinalaman mo pa sa mga bagay sa pamilya nila? Kahit putulin mo ang buto, mayroon pa ring litid na nag-ugnay. Hindi ako sanay manakit. Pero may mga taong gustong manakit sa akin. Nang gabi, nakasuot ako ng suit at pumasok sa pinto ng bahay ng pamilya Zhu. Puno ng tao at ingay ang handaan. Pagpasok ko pa lang, lahat ng tingin ay napunta sa akin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Iyan ba ang bunsong anak ng pamilya Zhu? Parang walang dating. Hay, kung hindi ka aalagaan ng nanay at tatay mo, sino pa ang aasahan mo? Gusto mo bang subukan ng anak mo na umakyat sa mataas na sanga ng pamilya Zhu? Baka mabawasan ng 10 taon ang paghihirap mo. Tigilan mo nga iyan. Naglakad ako sa gitna ng karamihan. Sa isang kanto, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Matagal na tayong hindi nagkita. Sinundan ko ang boses. Nakatayo si Liu Ruyan sa gitna ng mga tao, hawak ang isang baso ng alak, nakikipagtawanan. Lagi siyang kapansin-pansin. Nang malaman nilang naghiwalay na siya, maraming boss ang lumapit sa kanya. Pinalibutan siya. Masaya ka siguro. Napansin ako ng mga tao. Tumahimik ang usapan. President Liu. Gusto niyo po bang uminom? Malamig akong tiningnan ni Liu Ruyan at ibinalik ang kanyang tingin. Hindi na kailangan. Wala na tayong relasyon. Kumuha ako ng champag mula sa isang waiter at lumapit. Kusang nagbigay daan ang mga tao, takot na madamay kung mag-aaway kami. Ang tingin ni Liu Ruyan ay napunta sa akin, sandaling nanatili at nakalimutan niyang sabihin ang kanyang linya. Umiti ako at sinabi, bati lang. Hindi naman siguro magagalit si President Liu, di ba? Doon lang siya bumalik sa sarili, malungkot na tumingin sa akin at sinabi, hindi. Inilapag ko ang baso at umalis. Binuksan ko ang pinto ng teres para makalanghap ng sariwang hangin. Hindi ko alam, mayroon na palang tao sa teres. At kilala ko pa. Si Song Han. Nakasandal siya sa rehas, ang kanyang nasunog na mukha ay nasa dilim, ang maganda lang niyang kalahating mukha ang nakikita. Kuya Ning, matagal na tayong hindi nagkita. Huminto ako. Matagal na nga. Mahina siyang tumawa. Bakit parang iba ang pakikitungo mo sa akin? Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Huminga ako ng malalim. Bakit mo naman nasabi iyan? Hindi pa kita natatanong, saan ka ba nagpunta? Binlock mo ako sa cellphone, di ba? Ang galing mo na. Tulad ng dati, pabiro ko siyang tinapik sa balikat. Bigla, may humarang sa liwanag mula sa labas. Sa gilid ng aking mata, nakita ko si Liu Ruyan na kaswal na nakasandal sa bintana, kalmadong nakatingin sa direksyon namin. Si Song Han ay tuluyang napunta sa dilim. Nagpa-opera ako. Opera? Bahagya siyang yumuko. Ang malabong liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Ang dating nasunog na balat ay halos na ayos na. Tingnan mong mabuti. Tulad pa rin ba ako ng dati?
Tulala akong nakatingin sa kanya. Opera kaya tayo di. Umatras ako ng isang hakbang para lumayo. Masaya ako para sa'yo. Tutu. Biglang bumukas ang pinto. Dumating ang aking tiyuhin kasama ang isang grupo ng mga bisita. Halikayo, ipakikilala ko sa inyo. Ang pamangkin kong si Zuning. At ang katabi niya ay ang bagong aktor ng aming kumpanya, si Song Han. Magkakilala na sila mula pagkabata. Ang handaan na ito ay para rin tulungan ang dalawang bata na ayusin ang kanilang kinabukasan. Nagtipon ng mga tao, puno ng papuri ang mga bisita, pinalibutan kami ni Song Han. Kumunot ang noo ko. Tiyo, ayoko pa, hinawakan ni Song Han ang aking braso at mumiti. Tiyo, huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko si Kuya Ning sa hinaharap. Sinubukan kong kumawala, pero napakalakas niya, parang isang makapit na pugita. Buti na lang, pagkatapos ng kalahating minuto, binitawan niya ako at nakipag-usap sa mga bisita ng may kumpiyansa. Komplikado ang aking nararamdaman. Nang matapos makipag-usap si Song Han, tinanong ko, kailan ka pa nakipagsabuatan sa tiyuhin ko? Dahan-dahang inayos ni Song Han ang kanyang buhok. Sa pamamagitan lang ng pagkuha ng basbas ng pamilya Zhu, makakasal ako sa'yo. Mayroon akong ibang plano noon, pero ang paghihiwalay niyo ay nagpadali sa maraming bagay para sa akin. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Parang hindi ko na siya kilala. Ngumiti si Song Han. Bakit hindi mo na ako kilala? Sa tingin mo ba, iba ako sa Song Han na nasa isip mo? Noon, sa tingin ko, ang ngiti ni Song Han ay kasing liwanag ng araw. Tila magkapareho kami ng mundo. Pero ngayon parang nagkamali ako. Unti-unti siyang lumapit na nagtulak sa akin paatras. Sa huli, ang likod ko ay nakasandal sa salaming pinto. Kuya Ning, ganito talaga ako. Ngumiti siya na medyo nakakatakot sa madilim na liwanag. Noon, hindi rin sana kita palalampasin. Pero mahal kita. Basta bumalik ka, magiging tulad tayo ng dati. Siguro ayaw mo ring mamatay kasama si Liu Ruyan tulad ng sa nakaraang buhay. Siya nga. Nagtiimbagang ako. Ang aking kamay ay nasa door handle sa likod ko. Dahan-dahan kong itinaas ito. Bumukas ang pinto. Ang masigla at malamyos na tugtog ng violin mula sa handaan ay pumasok. Agad na naging maliwanag ang paligid. Song Han, sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaang magtagumpay. Nang makapasok ako sa gitna ng mga tao, doon ko lang napansin na pinagpapawisan ako. Dahan-dahan akong sumandal sa hagdanan at ayon sa aking alaala, umakyat ako sa ikalawang palapag. Sa dulo ng pasilyo ay ang dati kong kwarto. Gusto kong pumasok para magpahinga. Halos pagbukas ko pa lang ng pinto, isang malambot na katawan ang dumamba sa akin sa kama. Ang pamilyar na bango ay dumating. Ang malambot at dominanteng boses ni Liu Ruyan ay pumasok sa aking tainga, may kaunting amoy ng alak. Saan kanya hinawakan? Balikat. Agad, isang mainit na halik ang dumapo sa aking balikat, puno ng pananabik. Walang imik si Liu Ruyan, matyaga at maingat niyang hinalikan ang lugar na iyon, pinalitan ito ng kanyang marka. Sa huli, hinanap niya ang aking mga labi, dahan-dahang hinahalikan ako sa dilim. Matagal pagkatapos, mahina akong nagtanong, nagsiselos ka ba? Isang drum, mabigat ang tono ni Liu Ruyan. Bawal kang hawakan ng iba. Kahit sino. Pagkasabi noon, akmang kakagatin niya ang aking balikat. Itinulak ko siya. Kailangan pa nating bumaba mamaya. Ano na lang ang sasabihin nila kung may kagat sa balikat ko? Nang makita kong kumunot ang noo ni Liu Ruyan, malinaw na hindi siya kumbinsido. Sinabi ko, sasabihin nila na pagkatapos kong maghiwalay, agad akong nakipagrelasyon kay Song Han. Gusto mo bang marinig ang ganoong mga tsismis? Nanahimik siya sandali. Ayoko. Kung ganoon, magtimpi ka. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Nagkampi si Song Han at ang tiyuhin ko. At mukhang alam na niya ang sitwasyon ko, kaya handa na siya sa mga gagawin mo. Mayroon ka bang kumpiyansa? Kuya Ning, paano kung dahil dito ay masira ang pamilya Zhu, anong gagawin mo? Iyon pala ang inaalala niya. Hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan. Ang mga magulang ko ay kasal sa negosyo, kinamumuhian nila ang isa't isa. Nang ipanganak ako, iniwan nila ako sa aking tiyuhin at lumipat sa ibang bansa.
Ginamit ako ng aking tiyuhin bilang isang kasangkapan para makakuha ng kapangyarihan para sa pamilya. Kung hindi dahil sa'yo, marahil patay na ako. Kaya huwag kang mag-alala sa akin. Hinawakan ko ang kanyang palasingsingan. Nakita kong isinuot na niya ulit ang singsing sa kasal, hindi ko alam kung kailan. Napuno ng saya ang aking puso. Kung talagang babagsak ang pamilya Zhu, kasalanan iyon ang tiyuhin ko. Nararapat lang sa kanya. Sa mga sumunod na buwan, bumalik ako sa normal na buhay. Pagkatapos ng lahat, mula nang maging nasa hustong gulang ako, hindi ako humingi ng kahit isang sentimo sa pamilya Zhu. Lahat ay dahil sa sarili kong pagsisikap. Nagtagumpay ako sa larangan ng disenyo. Bukod sa pilit na pagpapauwi sa akin ang tiyuhin ko para sa isang blind date, kasama si Song Han, medyo payapa ang aking buhay. Labis na hindi nasiyahan si Yuan dito. Tinanggal mo na ang relasyon mo sa kanila, bakit kailangan mo pa ring sumunod sa kanila? Hindi ako nagpaliwanag. Alam ni Song Han ang sitwasyon ko. Kung hindi ako susunod sa gusto niya, udyo kanya ang aking tiyuhin na. Guluhin si Liu Ruyan. Kailangan kong manatiling kalmado hanggang sa mapabagsak sila ni Liu Ruyan. At saka, ipinaubaya sa akin ni Song Han ang pagpili ng lugar para sa aming date. Pinili ko ang isang mataong lugar sa araw, kaya medyo ligtas. Mahilig manood ng TV si Yuan. Nitong mga nakaraang araw, madalas lumabas si Liu Ruyan sa business channel. Sa tuwing nakikita niya, nagmumura siya. Zuning, ang pangalawang asawa mo, kailangan mong dalhin sa akin para tingnan ko. Baka may depekto. Hawak niya ang remote control na para bang may Parkinson's, itinuturo ang mukha ni Liu Ruyan. Ang mga babaeng ganito halatang hindi mabuti. Kung hahayaan kitang ikasal sa kanya, kakain ako ng tae habang nakatayo sa kamay. Inangat ko ang aking ulo mula sa mga design. Mahirap na sinabi, kaibigan, huwag kang magsalita ng patapos. Mag-iwan ka ng daan para sa sarili mo. CJ, isasama kita sa pagkain. Dahil sa matinding pagtutol ni Yuan, kailangan ko pang makipagkita kay Liu Ruyan ng patago. Malalim na ang taglamig at kararating lang ng isang malakas na snow. Nakasuot ako ng makapal na sweater, dala ang isang plastic bag ng basura, at lumabas mula sa pasilyo. Ang kotse ni Liu Ruyan ay nakaparada sa baba. Malamig ang panahon, pero nakatayo siya sa labas ng kotse at naghihintay sa akin. Suot niya ang wool coat na binili ko para sa kanya, at ang scarf na binili ko. Kumaway ako. Tumatakbo siyang lumapit, masayang tumalon sa aking mga bisig. Agad ko siyang pinakalma. Hinaan mo ang boses mo. Punta tayo sa kotse. Anong problema? Ang kaibigan ko, iniisip niyang isa kang napakasamang babae. Pilit ko siyang hinila papasok sa kotse. Pinatay ang ilaw ng kotse. Nagdilim ang paligid. Ang tanging liwanag ay mula sa isang malapit na poste ng ilaw na nagbibigay ng anino sa puting niebe. Nakabalot ako sa makapal na down jacket. Pagkatapos ng matagal, kumuha ako ng isang lollipop mula sa aking bulsa. Para sa'yo. Nakangiting tinanggap ni Liu Ruyan ang aking regalo. Marami na ako. Nyan. Ayaw mo. Sinubukan kong bawiin. Mabilis niyang inagaw ito. Salamat. Gusto ko. Sa totoo lang, wala kaming gaanong mapag-uusapan, pero parang walang katapusan ang aming kwentuhan. Nakangiti akong sumandal sa kanya. Sabi ng kaibigan ko, kung magpapakasal ako ulit sa isang tulad mo, gagawin niya ang key. Masyadong bastos ang mga salitang iyon, kaya hindi ko na sinabi. Basta, isang nakakadiring bagay ang mangyayari. Bumuntong hininga ako. Naiisip ko na kung paano niya ako bubugbugin. Tumawa si Liu Ruyan. Hinawakan niya ang aking kamay. Bakit hindi ka nalang maghanap ng iba? Liu Ruyan, tiningnan ko siya. Anong pinagsasabi mo? Ibinaba niya ang kanyang mga mata, tahimik na hinawakan ang aking kamay. Mahahaba at perpekto ang kanyang mga daliri, pero medyo malamig. Hindi ko alam kung bakit, pero nitong mga nakaraang araw, lagi akong nananaginip. Sa bawat panaginip, sinasabi ni Liu Ruyan na kailangan kong mabuhay ng maayos ng mag-isa. Kuya Ning, ang ibig kong sabihin, paano kung ti? Huminto siya. Isang araw, bigla tayong maghiwalay di. Bago pa niya matapos ang sinasabi, pinutol ko siya. Hindi tayo maghihiwalay.
Hinalikan ko ang kanyang buhok at bumuntong hininga. Hindi tayo kailanman maghihiwalay. Kinaumagahan, lumabas ako sa kwarto na may maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. May kagat na tenderloin si Yuan sa kanyang bibig. Nakita kita kagabi na sumakay sa isang mamahaling kotse. Nanatili akong tahimik. Inirapan niya ako. Mukhang bumalik ka na naman sa dati mong gawi. At pinahiya mo pa ako sa ex-wife mo. Ang hina mo. Hindi ganoon. Mabait siya. Tama na, tinakpan niya ang kanyang tainga. Kung maririnig ko pa na pinupuri mo siya, itatapon kita palabas. Sumuko na ako. Kumuha ako ng isang mangkok at uminom ng soy milk. Hawak ang aking pisngi, tulala akong nakatingin sa kaibigan ko. Kaibigan, kapag pinupuri mo ang isang babae, hindi ka na makakakain. Ibinuga ko ito ng buo. Bago pa siya makapagmura, tumakbo na ako sa pinto at nagsimulang magbihis. Puno ng soy milk ang kanyang mukha, nagmumura siyang sinabi, baliw ka ba? Namutla ang aking mukha. Buntis si Liuruyan. Ano? Buntis siya. Anong kinalaman mo doon? Biglang huminto si Yuan. Iyo. Bigla siyang tumahimik at sinabi, Pakshet. Ilang minuto makalipas, pareho kaming sumakay sa isang taxi. Kahapon, nang bisitahin ako ni Liuruyan, hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang kumain ng lollipop. Kasalanan ko, naging pabaya ako. Unang beses niyang mabuntis, hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pero nakita ko na ito sa nakaraang buhay. Ang babaeng iyon, halatang buntis. Tumawag si Song Han. Kuya Ning, nasaan ka na? Doon ko lang naalala na may date kami ngayon. Patawad, may emergency ako. Nasaan? Ipadala mo sa akin ang address. Alam ni Yuan na hindi ko siya gusto. Inagaw niya ang telepono at pinatay ito. Mabuti na rin na pinatay mo. Ligtas. Bumuntong hininga ako at sinabi, pakisikreto mo ito. Natatakot akong malaman. Ng pamilya Zhu. Nagtanong siya, paanong ipapanganak niya iyan? Okay lang. Kahit hiwalay kami, baka maghanap siya ng stepfather para sa bata. Mayroong balita sa radyo ng taxi. Pareho kaming nakinig. May problema sa pamilya Zhu. Lumabas kaninang umaga. May kaugnayan sa isang malubhang aksidente sa isang construction site, maraming taon na ang nakalipas. Ang pamilya Liu, bilang kasosyo noon, ay nadamay din. Nag-aalalang tumingin sa akin ang kapatid ko. Umiling ako. Okay lang. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis kumilos si Liuruyan. Ang mga sumunod na eskandalo na sumabog sa pamilya Zhu ay parang sunod-sunod na dayami na ipinapatong sa isang kamelyo. Sa huling dayami, babagsak na ang kamelyo. Nang maalala ko ang nakaraang buhay, kung saan ang aking tiyuhin ang utak sa likod ng lahat, at inudyukan si Boss Fang na magpasabog, unti-unting kumalma ang aking puso. Ngayon, 10 taon nang mas maaga. Nasa tugatog ng tagumpay ang kumpanya ni Liuruyan. Ang negosyo ng aking tiyuhin ay hindi pa ganoon kalaki at nakakatakot. Siguro hindi na maulit ang ganoong pangyayari. Hindi gaanong traffic ngayon. Matatag ang pagmamaneho ng driver. Sa kalagitnaan ng biyahe, bumigat ang aking mga talukap. Kaya't nagpasya akong sandaling sumandal sa balikat ni Yuan. Gisingin mo ako pagdating natin. Hindi ko pa naririnig ang kanyang sagot nang mawalan ako ng malay. Matagal-tagal pa, may narinig akong boses mula sa malayo. Zuning, imulat mo ang mga mata mo. Ang nakabibinging tunog ng pagkiskis ng metal ang gumising sa akin mula sa pagkakatulog. Mabigat ang pakiramdam ko sa aking mga braso at binti. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Semento, bakal na tubo, at si Yuan na nakasandal sa bakal na tubo. Dumaan ang hangin, dala ang matapang na amoy ng industrial oil at alikabok. Tulala akong bumangon mula sa sahig. Walang saysay na sinisipan ni Yuan ang kanyang ulo. May narinig akong kaluskos sa likod. Emma! Salamat sa Diyos! Dali, kalagan mo ako. Nang mapagtanto kong nasa isang hindi pamilyar na lugar kami at nakatali, mabilis akong lumapit at yumuko para kalagan ang magaspang na lubid na nakatali sa kanya. Pumasok sa isip ko ang isang pamilyar na alaala. Bigla akong nag-angat ng tingin at lumingon sa paligid.
Agad akong pinagpawisan ng malamig. Hindi ba't ito ang abandonadong pabrika kung saan ako namatay sa nakaraang buhay? Mahigpit ang pagkakatali ng lubid, hindi makalag. Kailangan lang itong kaskasin. Ang kaluskos ng bakal ay umalingaw sa buong gusali. Nagmurang sinabi ni Yuan, sino ang nangahas na kidnapin ako? Mukhang ayaw na nilang mabuhay. Matagal kong kinaskas ang lubid pero walang nangyari. Napagod siyang sumandal sa isang bato. Zuning, huwag ka nang magpumilit. Ako ang target nila, hindi ikaw. Habang wala pa sila, tumakbo ka na. Tumawag ka ng pulis. Umiti ako ng mapait. Patawad. Sa pagkakataong ito, mukhang ako ang nagdala sa iyo sa kapahamakan. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natatapos ang tanong. Biglang narinig ang boses ni Song Han mula sa likod. Ang ingay naman ng kapatid mo. Sumilip si Yuan. Agad kong tinakpan ang kanyang mukha at humarap kay Song Han. Wala siyang alam. Hayaan mo siyang umalis. Hindi na nakatiis si Yuan. Putang ina. Malinaw kong sinasabi sa'yo, apelyido ko ay Yu. Mula sa pamilya Yu. Subukan mong saktan ako at malalaman ng tatay ko, hindi kanya palalampasin. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Song Han. Sinabi ko, narinig mo na ang usapan natin. Hindi na kailangang idamay pa ang pamilya Yu. Ang ama ni Yuan ay isang politiko at pulis ang kanyang kapatid. Mula pagkabata, wala siyang kinatatakutan. Kung may mangyari sa kanya, walang mabubuhay. Inihagis sa akin ni Song Han ang isang cutter. Putulin mo ang lubid. Huwag kang gagalaw kung hindi walang makakalabas dito ng buhay. Agad ko itong kinuha at kinalagan si Yuan mula sa lubid. Huwag kang titingin sa kahit ano. Umuwi ka na. Kumunot ang noo ni Yuan at bumulong, baka may patibong. Paglabas ko, tatawag ako sa pulis. Mabuti kung tatawag ka sa pulis, mahina kong sinabi. Pero pakiramdam ko, wala na silang pakialam. Hindi na sila takot sa pulis. Nang maalala ko ang pagsabog sa nakaraang buhay, itinulak ko ang kapatid ko. Mabuti nang may isang makalabas. Hinawakan niya ang aking balikat. Zuning, hintayin mo ako. Darating ang mga pulis para iligtas ka. Pagkasabi noon, tumakbo siya palabas ng hindi lumilingon. Naiwan na lang kami ni Song Han sa malawak na lugar. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ako sa bintana. Tingnan natin kung sino ang dumating. Sa baba, isang mahinang anino ang tinututukan ng baril ng aking tiyuhin. Agad kong nakilala si Liu Ruyan. Sumikip ang dibdib ko. Mahinang tumawa si Song Han. Pagdating ng mga pulis, makikita nila ang bangkay ni Liu Ruyan. At hindi rin makakatakas ang tiyuhin mo. Mabilis ang tibok ng aking puso. Malamig at nanginginig ang aking mga daliri. Pero sa sandaling ito, mas ipinapakita kong nag-aalala ako, mas mapanganib siya. Kaya't ipinikit ko na lang ang aking mga mata. Naghiwalay na kami. Ano man ang mangyari sa kanya, wala akong pakialam. Talaga ba? Malamig na tumingin si Song Han sa baba. Tiyo Zhao, barilin mo ang isang binti niya. Bang! Pagkatapos ng isang putok ng baril, dumaloy ang dugo mula sa hita ni Liu Ruyan. Napaluhod siya sa isang binti. Tumingala siya sa direksyon namin ni Song Han, maputla ang kanyang mukha. Song Han! Nandito ako. Hayaan mo siyang umalis? Hindi pinansin ni Song Han at sinabi sa akin, Kuya Ning, masaya ka ba? Nanlamig ang buo kong katawan, wala akong masabi. Tiyo Zhao, ang pangalawang binti. Bigla kong hinawakan ang kanyang kamay, nanginginig na sinabi, huwag. Pakiusap. Biglang nawala ang ngiti ni Song Han. Namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri sa sobrang higpit ng pagkakahawak. Mapanghamon siyang tumingin kay Liu Ruyan. Sa susunod na sandali, itinaas niya ang aking baba at hinalikan ako. Sinubukan kong umiwas. Sabi niya, gusto mo bang mamatay si Liu Ruyan? Nanigas ako. Mahigpit na dumikit ang labi ni Song Han sa akin, isang nakakadiring pakiramdam. Malamig na iniutos ni Song Han sa baba. Biglang may isang putok ng baril sa baba. Blanko ang aking isip. Gumulong akong lumapit sa bintana. Ang inaasahan kong eksena na nakahandusay siya sa dugo ay hindi nangyari. Ang aking tiyuhin.
May tama siya ng baril sa likod at nakahandusay sa lupa. Ang kaliwang kamay ni Liu Ruyan ay tumutulo ng dugo. Sa di kalayuan, isang grupo ng mga pulis ang dumarating, mabilis na pinalibutan ang lugar. Nagbago ang mukha ni Song Han. Bigla niyang itinutok sa akin ang baril at umatras sa likod ng isang sementadong haligi sa ikalawang palapag. Mula sa labas ng bintana, sumisigaw ang mga pulis kay Song Han. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis darating ang mga pulis. Ikinadena ako ni Song Han sa isang bakal na tubo, nagtago sa isang blind spot na hindi makikita ng sniper, at sumigaw, mayroon akong pampasabog. Hayaan ninyong pumasok si Liu Ruyan para makita ako, kung hindi, isasama ko siya sa kamatayan. Song Han, kumalma ka. Kalmado ako. Sa nakaraang buhay, handa kang mamatay kasama si Liu Ruyan. Bakit sa akin hindi pwede? Lalong naging emosyonal ang tono ni Song Han. Pwede ko sanang ibalik ang lahat, pero bakit kailangan mo ring bumalik? Ibalik mo sa akin ang dating Zuning. Isang pamilyar at malinaw na boses ang narinig mula sa labas. Nandito na ako. Pakawalan mo siya. Dumating na si Liu Ruyan. Sumigaw ako, tanga kang babae. Bakit ka pumunta dito? Ang dugo sa kanyang binti ay natuyo na. Ang benda sa kanyang kamay ay mas magulo kaysa sa nakaraang buhay. Mula nang umakyat siya sa ikalawang palapag, nakatitig sa akin ang kanyang mga mata, takot na may mangyaring masama sa akin. Hinakot ako ni Song Han paatras, tinutukan si Liu Ruyan ng baril. Liu Ruyan, sa pagkakataong ito, iba na ang laro. Itinuro niya ang isang leather jacket sa di kalayuan at sinabi kay Liu Ruyan, isuot mo. Iyan. Kilalang kilala ko ito. Hindi. Huwag mong isuot. Sumigaw ako sa unang pagkakataon. Hindi pwede. Baliw na tumawa si Song Han. Kuya Ning, sa nakaraang buhay, naglakas loob si Liu Ruyan na yakapin ka hanggang sa kamatayan. Ikaw? Gaano mo siya kamahal? Hindi. Nagpumiglas ako ng husto para makawala sa kadena. Umisi si Song Han. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ngayon, kung hindi siya mamatay, ikaw ang mamamatay. Hindi narinig ni Liu Ruyan ang aming bulungan. Lumayo ka sa kanya. Isusuot ko. Liu Ruyan, umalis ka na, sumisigaw ako ng malakas. Pakiusap. Parang hindi narinig ni Liu Ruyan. Mabilis niyang isinuot ang jacket. Beep! Nagsimula ang countdown. Desperado kong ipinikit ang aking mga mata. Itinulak ako ni Song Han paharap. Zuning, pumili ka. Nakatayo ako sa pagitan nilang dalawa. Humakbang ako papunta kay Liu Ruyan. Umatras siya ng kalahating hakbang. Kuya Ning, huwag kang lumapit, seryosong paalala ni Liu Ruyan sa akin. May bomba. Nakatayo ako sa kinatatayuan ko, hindi nangahas na gumalaw pa. Hindi ako takot mamatay. Pero sa sandaling ito, sa harap niya, ang pagpili kay Liu Ruyan ay parang pag-udyok sa emosyon ni Song Han, at baka mas maaga niyang pasabugin ang bomba. Zuning, aminin mo na. Ang sarili mo lang ang mahal mo. Katulad ka ng tiyuhin mo, makasarili at walang puso, malamig na sabi ni Song Han, nagpapasaring. Umatras si Liu Ruyan sa bintana, tiningnan ako, at saka nagsalita. Song Han, ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong ama. Wala kang karapatan na magsalita para sa aking ama. Biglang nagalit si Song Han, na kanina inanonood lang, at humakbang paharap. Kayong mga mayayaman, mayroon ba kayong kahit kaunting katapatan? Pero ang iyong ama noon ay talagang lumabag sa patakaran. Hindi siya nagsusuot ng safety helmet. Nagbigay din kami ng kaukulang kabayaran. Tumahimik ka. Malamig nang umisi si Liu Ruyan. Isa ka lang ding walang kwentang tao. Nanginginig ang buo kong katawan. Baliw na. Ang mundo. Bawat salita ni Liu Ruyan ay tumatama sa kahinaan ni Song Han. Ayaw na ba niyang mabuhay? Hindi ko alam kung saan kinuha ni Song Han ang isang lighter. Inihagis niya ito sa sahig. Agad na sumiklab ang isang malaking apoy. Ang amoy ng langis sa hangin ay dahil pala sa ibinuhos na ni Song Han kanina. Kayo ang sumira sa buhay ko. Namumula ang mga mata ni Song Han habang lumalapit sa akin. Ang kanyang hindi pa ganap na naayos na mukha ay mukhang nakakatakot sa apoy. Zuning, bakit hindi mo ako pinili?
Kung sinabi mo lang noon na ayaw mo sa mga may peklat, hindi ko sana sinaktan ang sarili ko ng ganoon kalala. Isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa aking ulo. Siya pala mismo. Baliw ka. Kung hindi, paano ko gagamitin ang iyong awa para makakuha ng impormasyon tungkol kay Liu Ruyan? Matagal na nagtiis si Song Han, at sa wakas, tinanggal niya ang kanyang maamong maskara, ipinapakita ang kanyang mapilit at baliw na katangian. Ang kanyang tawa ay parang isang sirang belo, nakabibingi. Kuya Ning, kung pinili mo ako, hindi ganito ang magiging wakas. Kung umabot tayo sa ganito, kasalanan mo lang. Samahan mo ako sa impyerno. Kumuha siya ng isang remote control. Walang pag-aalinlangan kung inagaw ang baril, binaril ang kadena, at dumamba kay Song Han para agawin ang remote control. Zuning, sigaw ni Liu Ruyan. Sa susunod na sandali, kasabay ng tunog ng pagbasag ng salamin sa bintana, wala na akong marinig. Ang matinis na tunog sa aking tainga ay parang isang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa aking utak. Sa harap ko ay ang walang kulay na mukha ni Liu Ruyan, may sinasabi sa akin. Parang naramdaman kong pinagpira-piraso ako ng pagsabog. Manhid ang buo kong katawan, walang lakas. Pero ang mamatay kasama niya, hindi ako natatakot. Hindi natatakot. Bakit ako umiiyak? Ang pagkabingi ay pansamantala lang. Sa susunod na segundo, isang malakas na sigaw ang parang isang atomic bomb na pumasok sa aking tainga. Napatay na ang suspect. Natagpuan ang bangkay sa ikalawang palapag ng abandonadong pabrika. Team 1, report. Buo pa ang pampasabog. Kumpirmadong ligtas ang hostage. Walang ibang kahina-hinalang pampasabog na natagpuan sa lugar. Mabilis kumalat ang apoy. Abisuhan ang mga kinaukulang tauhan na ilikas ang hostage sa lalong madaling panahon. Habang inilalabas ako, lumingon ako at nakita si Song Han na nakahandu sa isalupa, patay. Ang malamig na hangin ay nag-alis ng amoy ng usok sa aking ilong. Ang mga sirena ng pulis ay sunod-sunod. Ang pula at asul na ilaw ay sumasalamin sa papalubog na araw. Ang nagmumurang boses ni Yuan ay parang isang awit mula sa langit. Tangina, 21st century na, legal na lipunan, ilang beses nang nagkaroon ng anti-drug at anti-crime campaign, pero may naglalaro pa rin ang pampasabog. Lahat kayo, mga kriminal, ikukulong namin kayo. Habang buhay na pagkakakulong. Parusang kamatayan. Isang bala lang sa inyo, hindi na kayo makikilala ng nanay nyo. Kapatid, nahuli na sila. Huwag mo. Silang palampasin. Sige na, tingnan mo na si Zuning. Kami na ang bahala sa iba pa. Agad na napansin ni Yuan na nakaluhod sa niebe ang pagdaan ko. Sumigaw siya, Zuning. Bumangon ka at tingnan mo ang asawa't anak mo. Biglang namula ang tenga ni Liu Ruyan na kasalukuyang tinutulungan ng mga pulis na tanggalin ang bomba. Lumapit ako sa kanya, binuhat ang kararating lang na natanggalan ng bomba na si Liu Ruyan at walang emosyong naglakad papunta sa kotse. Sino ka? Bakit hindi ka man lang nagpapaalam? Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kotse ay nagpatigil sa sigaw ni Yuan. Madilim kong tinitigan siya. Sumiksik si Liu Ruyan sa isang sulok. Huwag kang ganyan. Natatakot ako. Alam mo palang matakot, pumunta ka pa dito. Akala mo ba naglalaro tayo ng duck and cover? Pinagalitan ko siya ng husto. Agad na tumulo ang luha ni Liu Ruyan. Bomba iyon. Galit na galit ako, lumitaw ang mga ugat sa aking noo. Paano kung pinindot ni Song Han iyon? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumagsak sa aking mga bisig. Nako, hinimatay ako. Huminga ako ng malalim, naninigas ang mga ugat sa aking noo. Doon ko lang napansin na nanginginig pala ang kanyang mga kamay. Patawad. Masyadong masama ang tono ko kanina. Mahigpit ko siyang niyakap, pilit na pinapakalma ang aking boses. Salamat at pareho pa rin tayong buhay. Nagamot na ba ang mga sugat mo? Tanong niya. Kanina, nakasuot siya ng bulletproof vest, at dahil sa pagbaril ng aking tiyuhin, mga gasgas lang ang natamo niya. Ako naman, puno ng mga sugat ang aking katawan. Hindi ako naniniwala. Patingin. Natawa ako ng mapait. Nasa hita. Yumuko siya at hinubad ang aking pantalon. Matagal na tayong mag-asawa. Bakit ka pa nahihiya?
Ang boses ni Yuan ay narinig ng malabo sa labas ng salamin. Anong ginagawa niyo dyan? Bigla niyang binuksan ang pinto ng kotse. Pumasok ang liwanag. Nakaluhod si Liu Ruyan sa pagitan ng aking mga hita, ang kanyang kamay ay nasa aking sinturon, kalahating natanggal na. Hawak ni Yuan ang kanyang telepono, walang emosyong nakipagtitigan sa amin sa loob ng 3 segundo. Biglang isinara ang pinto. Teka, sabi niya. Inabuso ang aso. Sakop niyo ba iyon? Tatawag ako sa Animal Protection, nang ikasal kami ulit ni Liu Ruyan, nakaupo si Yuan sa pangunahing mesa. Parang hindi siya gaanong kumain. Nang lumapit siya para mag-toast, magalang na sinabi ni Liu Ruyan, noon, madalas kong marinig mula kay Kuya Ning na kung ikaw pa rin ang pangalawa kong asawa, maaaring may masamang mangyari. Habang tinititigan siya ng mausisang tingin, naalala ni Yuan ang kanyang matapang na sinabi noon, kung siya pa rin ang pangalawa mong asawa, kakain ako ng tae habang nakatayo sa kamay. Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Walang nagsalita. Nabanggit ko lang iyon, sabi niya. Sino ang mag-aakala na ganoon kalakas ang memorya ni Liu Ruyan? Mumiti si Yuan, itinaas ang kanyang baso. Nakalipas na iyon. Isang toast. Sana maging masaya kayo habang buhay. Mumiti si Liu Ruyan. Salamat. Pagkatapos ng toast, bumulong ako, nakalipas na iyon, bakit mo pa binanggit? Tumawa siya. Nagtataka lang ako. Tutu. Nag-alinlangan ako ng matagal at biglang ngumiti. Lumapit ka. Ibubulong ko sayo. Niyakap ko siya at bumulong ng matagal. Tinakpan ni Liu Ruyan ang kanyang tainga, na para bang may narinig siyang nakakahiya. Sumakit ang tiyan ko sa katatawa. Ano sa tingin mo ang mangyayari kung gagawin niya nga iyon at isasama pa ako sa pagkain? Ano na lang ang gagawin niyong dalawa? Ang buong bulwagan ay umalingaw-ngao sa aking masayang tawa. Tinitigan lang ako ni Liu Ruyan, ang kanyang mga mata ay puno ng lambing. Nang matapos ang handaan, malayang makakapaglibot ang mga bisita sa resort sa tabi ng dagat. Nang hapon, hinubad ni Liu Ruyan ang kanyang wedding gown at nagsuot ng maluwag na damit. Suot ang isang malaking sombrero, masayang naglalakad siya sa buhanginan. Noon, lagi mong sinasabi na gusto mong samahan kita sa tabing dagat. Hindi natin iyon nagawa. Noon, mayroon lang si Ruyan, hindi. Iyon ang ikaw pagkatapos ng 5 taon, agad kong sinabi. Kumunot ang noo ni Liu Ruyan. Medyo matanda na. Hindi pa naman matanda, sabi ko na parang ninanamnam. Mas may dating. Nang gabi, pagpasok ko sa kwarto, agad akong dinakip. Isang mapanganib na pakiramdam ang dumating mula sa likod. Click! Ikinulong ako. Ang malamig na boses ni Liu Ruyan ay may bahid ng pagnanasa. Naiintindihan ka ba niya tulad ko? Natigilan ako. Bigla kong napagtanto na may kakaiba sa kanya sa araw na iyon. Dahil saan? Nagsiselos siya. Napatawa ako. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay parang may kawit, mapang-akit. Kuya Ning, sino ba talaga ang gusto mo, ako o siya? Huwag mong sabihin iyan. At pinagtatanggol mo pa siya. Halatang nagsiselos na siya. Hindi. Hindi. Gusto kong umiyak. Kung maaalala mo ang sinabi niyang iyon pagkatapos ng 5 taon, tatanungin mo na naman ba ako ng ganito? Huminto si Liu Ruyan. Seryosong. Sinabi sa prinsipyo. Bakit ako ang nagdurusa kapag kayong dalawa ang nag-aaway? Hindi niya ako pinansin. Walang emosyong tinitigan niya ang aking refleksyon sa salamin. Gusto kong makita niya di. Nahihiya kong tinakpan ang aking mukha. Huwag mo nang sabihin. Hinalikan ako ni Liu Ruyan, hindi ako makatanggi habang bumubulong siya, Kuya Ning, sa akin ka. Malalim na ang gabi. Ang liwanag ng buwan ay tumago sa kortina, tumama sa kanyang mukha. Tulog na si Liu Ruyan. Dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang mukha, mainit ang pakiramdam sa aking puso. Sa nakaraang buhay, ilang beses kong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan at sinabing, sana mas maaga tayong nagkasama. Sa loob ng 5 taon, nabuhay kaming parang dalawang nasasaktang estranghero. Sa loob ng 5 taon na iyon, sa tingin ko, nahulog din ang loob ko sa kanya.
Sa tuwing tahimik niyang kinukumutan ako, may isang sandali na gusto ko siyang yakapin at sabihing, magbati na tayo. Pero ang aksidente ni Songhan ay naging isang tinik sa aking puso. Ang mga damdaming iyon na ayaw kong aminin, sa tuwing lumalabas, parang tinik na tumutusok sa aking puso, nagpapaalala sa akin na sinaktan ni Liu Ruyan ang aking pamilya. Marahil dahil matagal itong pinigilan, kaya nang maayos ang hindi pagkakaunawaan, bumuhos ang pag-ibig na nagbigay sa akin ng isang maikli, ngunit romantikong panahon ng pag-ibig. Mas matagal ko na siyang gusto kaysa sa inaakala ko. Kuya Ning, bakit kagising? Ang boses ni Liu Ruyan ay mayroon pang pagkaantok. Hinawakan ko ang kanyang mukha at lumapit, nag-iwan ng isang napakagaan na halik sa kanyang mga labi. Mahal kita. Sa ilalim ng aking palad, nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso ni Liu Ruyan. Hindi pa rin sanay ang babaeng ito sa mga lambing. Mahal din kita. Hinuli niya ang aking mga labi at ginawang mas malalim ang halik. Hindi ko kinaya ang bigla niyang init. Anong nangyayari? Nanaginip ako kanina, iminulat ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, may mga emosyon na hindi ko makita. Napanaginipan ko ang ating nakaraang buhay. Pinigil ko ang aking paghinga. Talaga? Hinawakan niya ako na parang isang kayamanan. Zuning, napakaswerte ko na mayroon pa tayong isang pagkakataon. Mahaba pa ang gabi. Nahihiya ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay malambing. Ang mainit na bango ay lumulutang. Ang kortinang tinatangay ng hangin ay tumatama sa wind chime sa sulok. Ang tibok ng puso ay sunod-sunod. Naging isang malambot na dagat ako, yakap ang buwan. Mahina akong bumulong. Kailan ka nagsimulang magustuhan ako? Noong kasal. Hindi, sabi ng buwan. Matagal na kitang gusto. Sobrang tagal na.